Remember this. Adversity does not destroy us. But adversity is our friend. Adversity develops us. Kung walang bigat, hindi ka magkakaroon ng muscle. Hindi po ba? Kung walang pagsusulit, wala kang matututunan. Kung walang bagyo, hindi tumitibay yung ugat ng puno. Di po ba? Kung walang krus, walang muling pagkabuhay. Kaya marahil, kinahayaan ng Diyos yung mga masasakit mong karanasan, yung mga masamang bagay sa iyong buhay. Hindi para sirain ka, kung hindi para palakasin ka. Amen? Kaya ano man po ang pinagdaraanan yung masama ngayon. Galit ka man sa iyong asawa, pagod ka man sa iyong trabaho, nasasaktan ka diyan sa paglalaban ang iyong pasaway na anak, nalulungkot ka dahil sa iyong sakit at karamdaman, huwag ka pa ring tumigil sa paglago. Continue to grow despite of what is bad happening in your life. Sapagkat ang Diyos, hindi pa siya tapos sa iyo. Amen? Ang kapatid, tandaan nyo, hindi natin kayang alisin ang lahat ng masasama na nangyayari sa ating buhay. Hindi mo naman trabaho yan eh. Hindi natin kayang alisin lahat ng ating mga problema. Hindi natin kayang kontrolin ang ginagawa ng ibang tao. Pero ang kontrol mo ay kung paano ka tutugon dito sa mga masamang nangyayari sa iyong buhay. Kaya dalawang bagay po ang baunin nyo ngayon. Una, huwag kang maghuhusga. It is a waste of time. Kasi hindi mo naman alam ang buong kwento ng iba. Pero pangalawa, lumago ka. Do not just go through life. Grow through life. Huwag mong hahayaan na sirain ka ng iyong problema. Hayaan mo, hubugin ka ng iyong masamang karanasan, gawin mo yung pataba para maging mas babunga ang iyong buhay. Kaya huwag po kayong magpapatalo sa kasamaan. Huwag mong hahayaan ang galit ng iba ay maging galit mo rin. Huwag mong hahayaan ang panlalaman ng iba para maglamang ka rin. Huwag mong hahayaan ang kadiliman ng mundong ito. Patayin ang liwanag na binigay ng Diyos sa iyo. Piliin mong maging mabuti kahit na merong masama. Piliin mong magmahal kahit na merong nananakit sa iyo. Piliin mong maging masaya kahit na merong nakasimangot. Piliin mong maging payapa kahit na pagkagulo-gulo ng mundo natin ngayon. Bakit? Dahil ang kabutihang hinahanap mo dito sa mundo, itinanim na ng Diyos sa puso mo. At yan ang mabuting balita. Tulungan, harinawan natin ang Diyos. Palakihin at gawin nating mas mabunga ang kabutihang tinanggap na natin sa ating buhay. Para pag ito ay tumubo, mangmunga sana ito ng kabanalan na magiging susi natin para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian at mabuhay tayo sa buhay walang hanggan. Amen.